Hi guys, Nardino TV again and we are back again with another video. So today guys, nandito tayo ngayon sa office, no? Ngayon, naka-break tayo. So, naisip kong gumawa ng isang content. And then, meron kasi dito sa labas, no? Meron diyang magandang spot na noon gusto ko sana mag-vlog kaso maulan, no? Dito siya guys, oh. Yan. Yan guys. Ito yan dyan. May mga bench dyan eh. Yan. So, subukan natin ngayon kung pwede tayo mag-vlog doon. Tara. Okay, nandito na tayo guys. Yan. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina guys. Oh, di ba? Ganda dito, oh. Di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ganda ng North Vancouver guys. And mas maganda pa siguro dito pag summer, no? Medyo malamig ngayon dito guys, pero kaya naman, no? So 6 degrees feels like 2, no? Tsaka yun nga, mahangin, tsaka kakatapos ng umulan guys eh. So medyo basa ang daan. Pero ang ganda pa rin talaga. Tingnan nyo. O, di ba? Tanaw mo yung downtown doon area. Yan. Yan. Na, di ba? So pwede ka ditong umupo sa bench. Right? Tapos yan ang iyong scene. So kanina, ewan ko kung kita eh. Galing tayo dyan kung saan ako nag-take ng video kanina. Yan. Lamig. So ganyan. Nakaupo ka dito sa bench. Tapos pwede kang magmuni-muni dito. Pero ngayon medyo malamig eh. Siguro pag summer mas maganda dito, no? Pero yun nga, medyo magkikwentuhan lang tayo ng konti dito, no? Kasi for the past days, guys, may mga nakikita ako sa social media na kinda disturbing for me, no? Alam nyo guys, nung nagpaplano pa lang ako ditong pumunta sa Canada, no? Isa sa mga plano ko is papuntahin din dito yung family ko, no? Ang target ko is talagang sisimulan ko with my siblings, yung mga aking kapatid. Unti-unti, no? Tapos tutulungan kami para dalhin din yung iba pa naming family dito. Yun yung aking goal, no? Yun yung aking dream, no? Kasi syempre, guys, gusto ko na hindi lang ako aangat, no? Lahat kami. Kasi nakukompare ko naman yung mga pwede namin makuha sa Pilipinas versus dito sa Canada. Lalo na kapag in demand yung skill set mo dito, no? Napakaganda talaga dito kapag yung pinuntahan mo na province is swak doon sa skill set na meron ka. Katulad na rin nung nangyari sa akin dito sa British Columbia, pati sa wife ko, no? Kasi nga, napaka-in demand dito ang information technology. So, hindi naging mahirap sa akin na mag-transition at makakuha din ng the same na trabaho, no? Pero guys, nakakagulat lang na sa social media ngayon, ang dami ko nakikita na nagiging way din yung sinasabi na pagtulong sa kamag-anak, no? Nagiging way towards abuse, no? And it's so disturbing kasi parang nagiging front si Canada na papupuntahin mo yung family dito and yung family members mo is actually hoping that mabibigyan sila ng magandang buhay, no? Mababago yung kanilang buhay, magkakaroon sila ng trabaho dito, and eventually
magiging PR sila dito. Well, those are the things that I saw sa social media, no? So, kukunin nila yung family nila and they are promising a lot of things. And then eventually, hindi naman pala natutuloy, no? Or, nagiging failure lang din. Okay? Basahin ko sa inyo guys yung isang nakita ko, no? Yung isang nakita ko sa social media. Nakakalungkot na may mga ganong pangyayari, no? So, ito yung post guys, no? So, ang sabi niya, may nabasa po ako about sa kamag-anak dito whatsoever. So, sabi ko nga kanina guys, hindi lang to isa. Marami din talaga akong nababasang katulad nito. I will share na rin my experience. Tourist visa din ako, kinuha ako ng aking kapatid. Nakatira ako sa kanila, libre lahat. Tumutulong ako sa gawaing bahay like paglilinis, paglalaba at 2 in after. Hugas plato, luto, pag may bisita, prepare ng higaan nila. At ngayon nag-snow na, nagpapala din minsan, di kasi talaga kaya ang lamig. Sila lahat ang gumastos nung papunta ko dito, plus nag-ayos ng papers ko. Binibigyan din ako minsan kung maganda mood, mga $75 to $100 at iniipon ko po yun. And I am very thankful for that. Only thing is that lahat naman ginagawa ko. Pero kahit na naglilinis ako, may reklamo pa din. Keso ganito, ganyan, tapos lahat ng nasisirang gamit o gastos. O gasgas, ako sinisisi. Tapos, harap-harapang sinasabi na wala silang tiwala sa akin. Na baka 1 week pa lang sa work, ma-terminate agad kasi baka tatanga-tanga. Sorry for the word. Huwag galawin mga gamit kasi mahal, ganito ganyan. Yun bang pag nagkukusa ka, may reklamo. Pag hindi naman, may reklamo pa din. Nagiging nonchalant na nga po ako kasi lahat ng sasabihin ko mali. Palaging pinapamukha sa akin na malaki ang utang ko, kahit ano mangyari babayaran ko daw. Magbabayad din naman po ako. Never po akong tumakbo sa mga pinagkakautangan ko. Iidlip ka lang ng konti, sasabihan ka na, ano ba ginagawa mo? Bakit tutulog-tulog ka? Bawal matulog, tapusin mo muna gawain mo sa bahay. Hindi ka naman nagtatrabaho, bakit ka napapagod? Mga ganon. Hindi talaga kontento sa ginagawa ko. Which is, I do my very best naman, halos araw-araw. Tapos, sasabihin ka pa araw-araw dapat naglilinis ng bahay, maglinis ng CR. Araw-araw ko din sinusunod mga pinagkainan ng mga bata. Kahit tapos na magugas, ayan na naman. Tambak na naman, tapos magdadala pa ng barkada, kakain, tambak ulit. Pero okay lang, tiis dahil kailangan. Sabi nga, ang choice para lang sa may pera. Kaya wala akong choice kasi wala akong pera. Iyak na lang sa gabi at tawag sa pamilya. Dahil ginusto ko din naman ito kahit yung totoo is sising-sisi ako sa desisyon ko. Andito na ako kaya fight na lang, bawal sumuko sa taong may pangarap sa sarili, anak at pamilya. Laban lang tayo para sa magandang kinabukasan at para sa PR or permanent resident. So again, hindi ko alam kung anong naging arrangement nila nung kanyang kapatid, no? Kung ano talaga ang magiging pathway niya dito sa Canada. Pero yun nga, ang sabi niya is naka-tourist visa siya, no? So ang ibig sabihin guys, hindi siya pwedeng maghanap ng trabaho kasi naka-tourist visa siya dito, di ba? Well, ang hula ko lang dyan, no? Again, hindi ko alam kung ano talagang nangyari sa kanya dito. Ang hula ko lang is, isa to dun sa mga naabutan ng changes, no? Siguro kasi, kinuha to before at pinag-tourist kasi nga, before, pwedeng maghanap ng trabaho ang tourist visa. Kung matatandaan nyo guys, yung isa sa mga recent changes is, bawal na pong maghanap ng trabaho ang mga naka-tourist visa dito. Diba? So, since naka-tourist visa siya, wala na siyang magagawa. Hindi siya pwedeng maghanap ng trabaho. Diba? Again, yan yung sinasabi natin na walang plan B. So, hindi nag-workout yung plan A, you should go to plan B. Diba? But the problem is, napakaliit nung kanyang option kasi nga, pumasok siya as tourist visa. So, ngayon guys, is nagiging parang katulong ngayon siya sa bahay.
Alam nyo guys, natatandaan ko nung kami ay nag-aaral, no? Tinuro sa amin sa subject namin sa religion, no? At natatandaan ko talaga to regarding do sa pagtulong, no? Basahin ko sa inyo yung verse, guys. Mateo 6 verse 1 to 4. Sabi dito, guys, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Diba? Saka diba meron nga tayong saying, no? Kapag tumulong ka, gamit ang iyong kaliwang kamay, dapat wag nang makita ng kanan. Diba? Yung nabasa natin ngayon, guys, makikita mo talaga na pinapamukha talaga sa kanya na kung hindi dahil sa amin, hindi ka makakarating dito sa Canada, no? At kailangan mong bayaran lahat ng ginastos namin sa'yo sa pagpunta mo dito sa Canada. And syempre, yung nag-post, guys, wala na siyang option, di ba? Syempre, bilang isang kamag-anak na tumatanaw ng utang na loob, ginagawa niya lahat ng mga possible ways para makatulong sa gawaing bahay. Sinasabi nga niya dun sa post, di ba? But again, hindi natin talaga alam kung ano yung context nun, no? But yun yung kwento niya, right? And nakakalungkot lang na merong ganong relationship between sa magkapatid, no? Na gagawin mong katulong or alila yung kapatid mo kasi hawak mo siya sa leeg kasi nga tinulungan mo siya, no? Tulong nga ba, no? Hindi ko kasi maintindihan yan, no? Kasi ako, ang pagkakaintindi ko sa tulong, guys, no? Hindi ka maniningil, di ba? Hindi mo uulit-ulitin sa kanya, di ba? Kasi nga tulong nga di ba? Kumbaga, hindi ka naghahangad ng kapalit, di ba? O hindi ka humihingi ng kapalit. Kasi hindi yan tulong, guys, kung nag-expect ka nga ng kapalit, di ba? So, guys, maraming ganyan ngayon sa social media na sasabihin tulong, no? Pagtulong sa pamilya. Pero yung sa nangyayari, no, hindi kasi clear kung ano talaga ang gagawin niya dito sa Canada. Kasi kung ang talagang target, tulad nung sinabi ko na gusto kong tulungan din yung aking mga kapatid na ma-permanent resident din dito at nawalan ng option, halimbawa yung sa sitwasyon nila, no, na naka-tourist visa, nawalan na ng option para maging PR yung kanyang kapatid. Kung ako ang nasa lagay nun, pauwiin ko yun, di ba? Umuwi ka na lang at magtrabaho ka muna sa Pilipinas para makagain ka ng experience. At pag nagkaroon na ulit ng chance na pumunta dito, gagawin ulit natin ang paraan, di ba? Yun yung take ko dyan, no? Kung talagang pagtulong ang talagang target, di ba? Pero kasi ako, tingin ko dun sa nangyayari is pananamantala, di ba? Kasi nga, kumbaga, take advantage ka dun sa sitwasyon ng iyong kapatid na nakaasa siya sa iyo, no? Kasi nga, wala siyang opportunity para maging PR as of the moment. Nakakalungkot lang yung mga ganun, guys, na nagiging front ang Canada or ang opportunity sa Canada para mangipit ka ng tao at magsamantala ka ng tao. At ang pinakamasakit doon, kapamilya mo pa, no? Kaya guys, yung sa mga pupunta dito or yung papupuntahin nyo yung mga kamag-anak nyo dito, please lang, sana clear yung pathway at clear talaga yung plan para sa kanila, no? At hindi sila ma-abuse tulad ng post na yan, no? So, kayo na ang humusga, guys. Pagtulong nga ba o pagsasamantala? Okay?
Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace guys!